Mula kay sa iyong araw mga tol, umiinit na ang sitwasyon. China sobrang galit pagkatapos gawin ito ng USA sa Taiwan. Nako, pagkatapos gawin ng USA sa Taiwan, meron din ginawa ang Pilipinas sa Taiwan at kinagalit din yun ng China. Well, anyway, bigyan natin to ng reaction video mula kay sa iyong araw mga tol. Samahan lang ninyo ako. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. 台湾从来不是坚决开展反分裂 Tingnan natin yung sinasabi nila. Na One China policy. Taiwan has never been a country. Sabi niya gano'n. So hindi nila kinikilalang bansa, no? Ang Taiwan. Though may presidente yun, di ba? Merong gobyernong sarili. Pero ang Taiwan mismo, hindi nila kinikilalang probinsya sila ng China. So yun ang tension nilang dalawa mga tol. At ng US naman ay sinusuportahan ang Taiwan mga tol. 台湾从来不是坚决开展反分裂、反干涉。 Pero mo, no? May sariling eleksyon, may sariling gobyerno, may sariling presidente. Pero hindi yan kinikilala ng China. Ang para sa kanila is probinsya ng China etong Taiwan. Ang isa sa mga pinangangambahan ng bansang China ay nagkatotoo na dahil ang bagong presidente na umupo ngayon sa Taiwan ay may katiyakan na talaga namang kakalaban sa prinsipyo ng China ang angkinin ang Taiwan. 我要感谢两位对手，北京当局选择用这种方式打压台湾。 At pagkatapos nga ng eleksyon sa Taiwan ngayon, ano na nga ba ang mangyayari at ano ang reaksyon ng China patungkol sa pagsuporta ng United States of America sa bagong presidente ngayon ng Taiwan? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Grabe mga nangyayari talaga sa daigdig mga tol. 'Di ba? Itong Sweden. Yung Sweden mga tol, yung leader nila, no? Pinaghahanda ang kanilang mga kasundaluhan, mga mamamayan para daw sa isang gera. Naku po. Talaga yung mga nakasulat sa banal na aklat mga tol, no? Nakikita natin talagang nagkakatotoo, 'di ba? Palatandaan yan mga tol na malapit na ang katapusan. So yan ay good thing na rin para sa ating lahat para at least 'di ba? Hindi tayo nabibigla. Alam natin na malapit na siya, so kailangan natin talaga paghandaan, kailangan natin magbalik loob, kailangan natin magpakabuti, no? So kasi yung mga palatandaang binigay natutupad na mga tol eh. Napansin niyo yung mga kaguluhan? Napansin niyo yung mga kalamidad, 'di ba? Yung mga lindol, grabe, 'di ba? Sunod-sunod at talagang napakalalakas pa mga kapatid, no? At eto, nababalitaan natin. 'Di ba nga sabi sa Bible, aalingaw-ngaw at kakalat sa buong daigdig. Digmaan mga bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, o 'di ba? Nung unang panahon nagkakaroon ng mga ganitong labanan, pero hindi naman siya umaalingaw ang buong daigdig kasi wala pa namang mga news dati. Wala pa namang mga ganitong balita na talagang easy access na lang lahat, 'di ba? Binabanggit pa ng BBC News, ang eleksyon sa Taiwan ay isa sa mga pinakamainit ngayon na pinag-uusapan sa buong mundo dahil sinabi ng China na malubhang mali daw ang magbigay pugay ang United States of America sa bagong pinuno ng Taiwan. Yan din yung sinabi nila sa Pilipinas. Ng China ang US ng pagsusumiti ng isang malubhang maling senyales sa mga nagtatangkang ipaglaban ang kasarilan ng Taiwan matapos ang resulta ng eleksyon noong Sabado. Galit na galit kasi ang China mga tol kasi nga gustong-gusto nilang kunin etong Taiwan dahil nga kinikilala nila yan ang kanilang probinsya. So yung mga pagbate ng mga ibang bansa tungkol doon sa bagong halal na presidente para sa kanila isang pagsuporta, no, sa kagustuhan ng Taiwan na humiwalay, no, sa kanilang tinuturing na nakalaban na rin ngayon, humiwalay sa China mga tol, which is tinuturing naman sila ng China bilang part ng kanilang bansa, probinsya ng China. So kapag binati mo
yung presidente o bagong halal nila, ibig sabihin supporters kanila. So yun din ang dahilan kung bakit galit na galit din sila kay PBBM ngayon. Nagpadala kasi ng mensahe ng pagbati si US Secretary of State Antony Blinken kay Taiwanese President-elect William Lai matapos ang resulta. Dahil ayaw ng China na manalo si William Lai na siya rin ang kaalyado ng dating presidente ng Taiwan dahil ang manok ng China na presidente ay hindi nanalo. Kaya naman nangangamba ngayon ang China. Kaya hindi nanalo manok ng China. Ayaw ng mga tao. Diba? Ayaw ng mga mamamayan kasi mismo nga mga Taiwanese ayaw nila na mapasakop sila sa isang komunistang bansa. Ang gusto nila, demokrasya. Diba? Na talaga namang totally ay hindi na magpapasakop sa bansang China. Itinuturing ng Beijing at dahil dito ay sobrang nagpapanik ngayon ang China sa kung ano ang gagawin na susunod ng Taiwan kasama ng United States of America. At hindi pa nga nakakalayo ang mga planong gagawin sa pagbanggit pa lang ng mensahe ng kagalakan ng United States at pagkukongratulate sa bagong presidente ng Taiwan. Itinuturing na ng Beijing ang mensahe nito bilang pagsuway daw sa pangako ng Washington na panatilihin lamang ang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan. Pinabanggit din sa balita na ngako si Mr. Lai na ipagtatanggol ang Taiwan laban sa mas agresibong China. Ngunit itinuturing ng Beijing na teritoryo nito ang Taiwan. Kakabilib din yung Taiwan sa tapang nila mga tol, no? Kahit na baga parang gamunggol lang sila sa China mga tol. Maliit na bansa lang talaga ang Taiwan di ba? Malaki pa nga Luzon dyan Pero tignan mo, no? Nagagawa nilang palagan yung malaking bansang to mga tol. At mariing tinututulan ang anumang gobyerno na nagsasabing hindi ito totoo. At nagbigay nga ng mensahe ng pagbati para sa bagong lider ng Taiwan mula sa buong mundo matapos ang eleksyon, kabilang na si Mr. Blinken na binigyang diin ang partnership sa pagitan ng Taipei at Washington na anyay nakabatay sa mga halaga ng demokrasya. Tinutukan natin ang pagtatrabaho kasama si Dr. Lai at ang mga lider ng Taiwan mula sa lahat ng mga partido para itaguyod ang ating mga magkatuwang na interes at halaga. Ika pa niya sa isang pahayag. Binigyang diin ni Mr. Blinken na ang United States ay isa sa mga pinakamalaking kaalyado ng Taiwan na nangangako na pananatilihin ang kapayapaan at katiyakan sa pagitan ng Taiwan at China. Mabilis din na sinabi ng pangunahing diplomatikong Amerikano na ang gayong pagsasamahan ay dapat paigtingin ang ating matagal ng hindi opisyal na ugnayan at kasuwato ng patakaran ng US-1 China. Sa ilalim ng patakaran, kinikilala ng US ang opisyal na ugnayan nito sa China kaysa sa isla ng Taiwan na tinuturing ng China na umiiwas na lalawigan na dapat pagsanibin sa mainland na ito ang kanilang pinakaplano. Binatikos ng maangas na ang mga pahayag ni Mr. Blinken mula sa Beijing na anuman ang pahayag ng suporta para sa Taiwan ay tinuturing na nagbibigay ng legalidad sa isang kandidato at partido politikal na itinuturing nitong isang grupo ng mga separatista. Ang lalim kasi magsalita ni sa iyong araw pero intindihin natin, di ba? Yung pagbate mga tol doon sa Taiwan ay pagpapakita na rin ng suporta sa legalidad ng pag-separate ng Taiwan dito sa China. Kumbaga parang sinusuportahan ng isang bansa o kahit na sino mang bansa ang Taiwan sa paghiwalay nila dito sa China mga tol. So lahat ata nang gagawin ay parang labag sa China. For example na lang mga tol, paano kaya kung sinusuportahan ng mga bansa yung mga palabas sa Taiwan? Like for example mga tol, dito sa Pilipinas back then, diba? Napakalakas dito ng palabas nila na Meteor Garden. Mga Taiwan yun diba? Taiwanese yun, sila Dao Mingsu, sila Jerry yan. Alam mo mga Taiwanese yun mga tol Napakalakas nun dito sa Pilipinas. So kung ngayon nangyari yun mga tol, kung ngayon nangyari yun, hindi yung nakaraan, diba? Ay baka ikagalit din ng China yan mga tol. O bakit ninyo sinusuportahan? Pilipinas, bakit ninyo sinusuportahan ng ng Taiwan? Ang mga palabas nila, naku patay tayo dyan mga tol. Ganun pa naman sila ang tawag dito? Kaloko. Na umaasang gawing isang independenteng soberanya ang bansang Taiwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang pagbati ni Mr. Blinken ay lumalabag sa pangakong pananatilihin lamang ang mga kultural, pangkalakal at iba pang hindi opisyal na ugnayan sa Taiwan ng US. Ipinunto nito ang isyu ng Taiwan
ay ang unang linyang pula na hindi dapat tawirin sa relasyon ng China at US, at sinabi na nagsumiti ito ng isang opisyal na diplomasyang reklamo. Matindi ang pagtutol ng China sa anumang anyo ng opisyal na interaksyon ng United States sa Taiwan at pagsasangkot ng mga gawain sa Taiwan sa anumang paraan o sa anumang dahilan. Ang pahayag ng Beijing ay malamang na magsisilbing pabala sa Washington matapos na magpadala ito ng hindi opisyal na delegasyon ng dating mga opisyal ng United States upang magkaroon ng pagsasanay sa mga pangunahing political figure sa Taiwan ilang oras lamang pagkatapos ng halalan ng self-ruled na isla kay Mr. Lai. Inilunsad ng Pangulo ng United States na si Joe Biden na kanyang ipinagpupunyi ang resulta ng eleksyon. Ang delegasyon na kinabibilangan ng dating US National Security Advisor at dating Deputy Secretary of State. Binati rin ng ibang bansa sa kanluran, kabilang ang UK, France at Germany ang bagong leader. Naku, dami pa palang aawayin ng China, no? UK, France, Germany, lahat yan aawayin ng China yan at binati nila ang bagong halal na president ng Taiwan. Ang komunistang pamahalaan ng Beijing ay ayaw kay Mr. Lai at sa kanyang pro-kasarinlan na Democratic Progressive Party o DPP na namumuno sa Taiwan ng 8 taon. Ayaw din naman ng mga Taiwanese doon sa communist government, mga tol. Kaya nga nanalo si Mr. Lai at hindi nanalo yung manok ng China, mga tol. Kung sakasakaling nanalo, no, yung manok ng China, nako, syempre unti-unti ibabalik na niya yung Taiwan sa China, mga tol. No, ganun na mangyayari. Tapos ang gobyerno ng Taiwan baka hindi na rin maging democratic, no? Magiging communist na rin 'yan. Ito ay dahil itinuturing ng China ang anumang pahayag ng suporta sa DPP bilang nagbibigay ng legalidad sa mga politiko at itinuturing ng Beijing na isang grupo ng mga separatista na umaasang gawing isang independenteng soberanya ang bansang Taiwan. At tututukan natin, mga kaibigan, ang mga pangyayari sa mga susunod na mga araw. Ito na nga ang nangyayari, mga tol, no? Lahat na lang, pati pagbate is pinagbabawal ng China yan. Dahil para sa kanila, isa yung pagsuporta at hindi paggalang sa tinatawag nilang One China policy. Kasi nga dominante sila, mga tol. Feeling nila sila yung almighty, diba? Na sila yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng bansa kailangan lumuhod sa kanila. Lahat ng bansa kailangan igalang nila. Though hindi nila nakikita sa sarili nila na wala silang respeto sa ibang bansa, mga tol. Biruin nyo, nasa loob ng exclusive economic zone ng Japan, yung Australian Navy, mga tol. Pinakawalan nila yung China, nasa loob ng exclusive economic zone ng Japan. Nagpakawala sila ng sonar waves na ikinapinsala yung mga pandinig ng mga diver, mga tol. Biruin mo yun, wala silang respeto, di ba? Kapag may mga lumilipad na mga eroplano, di ba? Hinaharangan nila at binubugahan nila ng malakas na wave sa himpapawid kaya nanginginig yung ibang eroplano. Wala silang paggalang, mga tol. Nasa loob ng soberanya natin, mga tol, nasa loob ng exclusive economic zone natin, yung mga Coast Guard natin at yung mga mangingisda natin, sinasakop nila. So wala talaga silang paggalang. Gusto nila, mga tol, sila ay kilalanin ng buong mundo bilang makapangyarihan. Gusto nila kilalanin sila ng buong mundo at galang sila ng buong mundo, pero ang paggalang hindi nila kayang ibalik, mga tol. Paano mo igagalang ang isang bansang di naman marunong marumespeto, di ba? Ikaw bilang isa Pilipino, ano masasabi mo, mga tol? Pwede kang mag-comment sa ibaba, pwede mong ibigay ang iyong opinion, ang iyong saloobin, ang iyong reaction, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.